Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guys, Mama Sigari Channel. A fatal also matarder. So, ngayong hapon na ito, natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Aquarius. Aquarius, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads, away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel spirit, God please give me information po na kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha. Tutuklasin at alamin na natin yan. There's a tower moment for major changes. A tower moment represents something in new beginning. No, there's just something of chaos. No, there's something disaster. No, this is something destroyed. Or either may mga bagay dito na unti-unti na masisira at unti-unti maglalaho. Na unti-unting mag-iiba. No, let's see what is the additional message with an angel spirit. And there's a need of something moving forward. Na unti-unti ka na rin makaka-move on. Na makakawala at makakalaya dyan sa sitwasyon mo. No? Sa eksena mo. And there is an emperor. No? Maging mature ka at maging grounded ka. No? Sa mga decision or action na gagawin mo. And there's a Knight of Wands. Slow and steady. Na manatiling kalmado. Huwag ka masyadong agresibo. No? Huwag ka masyadong magmadali. Let's see. And there's something, the King of Coins, something practicality and security, na magkaroon ka ng seguridad sa lahat ng mga plano mo, lahat ng gagawin mo. There is a Four of Coins, represents something, saving money. No, proteksyonan at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. No, kaya kailangan na proteksyonan mo ang mga pinaghirapan mo. No, and there's something that's our moment represents with the Ace of Cups. There's a new love coming in. Na some of you may nasirang relasyon, nasirang pagsasama, nasirang pamilya. Na maaaring ito ay magbubukas sa panibagong eksena sa'yo, na maaaring mayroong pag-ibig na maaaring magsimulang muli or may pag-ibig na darating sa'yo. What is the Eight of Cups? Represent the King of Cups. Na may devoted so for the person dito. Na maaaring ikaw ay devoted so for the person or either yung person mo yon. No, na darating. No, unti-unti ka na rin makaka-move on. No, there's a several ka something a confusion. Na may mga part dito na maaaring naguguluhan ka, nalilito ka, pero kailangan maging mature ka how to manage and control it. No? Kailangan kontrolado mo, hindi ka dapat pabago-bago ng decision or actions. No? And there's a devil card. See, there's something a greedy. Nor either there's something a devil with a toxic energy na kailangan maging mahinahon ka, huwag kang padalos-dalos. No? Martili kang kalmado. What is the King of Coins? Represent with the Eight of Wands or with a fast communication and fast movement. No, bibilis ang takbo ng sitwasyon, magkakaroon ng changes and development. No, sa situation mo, some of you guys, magkakaroon ka ng trouble. No, basta maging secure ka sa mga information mo, no? Huwag ka share ka agad. What is the Four of Coins? Represent with the Knight of Swords. There's a success driven. No, may mga bagay na unti-unti na magtatagumpay. No, may mga bagay na unti-unti mo na matatamo. No? What is Tower moment because the Ace of Cups? Represent with the Page of Cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. No, makinig ka sa nararamdaman mo, makinig ka sa intuition, sa vibrations mo. No, may bagong eksena dito at bagong simula. No? And there's a hyphen for lesson learned. Basta matuto ka na. No, sa mga pinagdaanan mo pagdating sa buhay pag-ibig, madala ka na. No? Huwag ka na ulit magpapauto. No, there's a Knight of Swords. Nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights, dahil magulo ang utak mo pa. Magulo pa yung isip mo dito. Now, what is the Devil card? Represent with the Ten of Pentacles.
na magkakaroon ng long-term success and long-term investment. Pero, ang nangyayari nito, ang bagal ng pasok ng pera sa'yo. No? Kumbaga, mayroon nagpapabagal at mayroon maaaring nagkakaroon ng struggles ngayon. No? Kaya kailangan wag kang masyadong agresibo. No? Magdasal ka na mailayo ka sa anumang kapahamakan o tukso. And there's a 5 of Wands in reverse, something no more complication, na matatapos na yung mga nagbibigay complication sa eksena mo. Basta wag kang nagbibigay ng informasyon, ha. Kasi, ibig sabihin kaya ito natatapos or matatapos dahil wala silang makuha informasyon sa'yo. No, ang nangyayari, hindi nagtutuloy-tuloy na yung ganong eksena sa inyo. No? Hindi na kayo naaapektuhan, no? Hindi na kayo nasisira. No, there's a four of cups, just reevaluate or analyze. Basta pag-isipan mo mabuti bawat action and decision. No, lalo na usapin ng pera. For the outcome, so there is something, the Four of Wands, by celebration. No, may mga bagay na unti-unti ka na magsa-celebrate, ganyan. No? Maaaring magkaroon ng high level commitment talaga dito, maaaring ikasal ka na. No, magkaroon dito ulit ng panibagong eksena. Pag-ibig, asawa, relasyon. No, there's a 5 of Pentacles in reverse, something na makaka-recover na kayo pagdating sa financial loss. No? No, there is something, guys, with a Knight of Coins. Maging secure kayo sa mga gagawin yung decisions, no? Kailangan na pag-isipan mabuti, magkaroon ng respeto at disiplina. No, huwag ka nag-iisip ng mga bagay-bagay na alam mong hindi nakakatulong sa inyo. No? And this is something, the Page of Coins, something investment. Invest wisely. Na pagdating dito sa bagay na ito, maaaring merong humaharang o humakad lang sa mga plano mo. No? Mayroon nagpapabagal ng pasok ng pera sa iyo or finances. No, kaya nakakaranas ka ng pagtumal, pagbagal. So there's a Ace of Coin, pero huwag ka mag-alala kasi makaka-recover ka na from that. No? Ibig sabihin kaya ito humakad lang kasi nagbibigay ka ng impormasyon. No, kaya ngayon pa lang wag ka na nagkukwento. No, nagsasabi na may hinihintay ka, darating sa gantong araw, aalis ka sa gantong araw, may makukuha ka gantong araw. Makukuha mo na. No, kaya kailangan wag ka na magbibigay ng information sa tao na to. No, kaya kailangan matuto ka na kasi mayroong dito makaka-recover ka na for financial difficulties. One more card, please. And this is the 5 of Swords. No, nagkakaroon ng disappointment dito. Wag kang tumanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao, ha. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. And there's a power of the deck with a death card. No, mayroon ditong katapusan at maaaring mawakasan, no? Kaya kailangan maging aware. So let's see what is additional messages with an angel spirit. No, pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, love life at kalusugan mo, let's see. So there is a 5 of Swords with a self-sabotage. Na nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action and decision. Pagdating sa finances, no? Masyado ka sigurong tigwala, no? Or there's a 2 of Cups with a partnership. See, I told you, masyado kang tiwala sa mga taong nasa paligid mo. And this is something, the Page of Swords, mga being curiosity, kailangan mabusisi ka, mas maging mautak at wais ka na ngayon. No, this is something that chart with an action and movement, na magkakaroon ng changes and development na pagdating sa finances mo. And of course, guys, there is something that set up with the sabotage, na mayroon talaga sumasabotahe. No, talaga may tumatry doon about sa finances mo. Sabi ko na may nagbibigay pa bigat, diba? With the 10 of Wands. Na nagbibigay pa sakit, pa sani. Kaya, kahit anong gawin mo, kunyari, itong tao na to, no? Makakaalis ka na. No? Makakaalis ka na, then of course, magbibigay kayo ng informasyon sa tao na to, hindi natutuloy. No? Kumbaga, kung may lakad kayo, hindi natutuloy, kapag nalalaman ng tao na yan, or may mga transaction ka na nangyayari, tapos nalalaman ito na ganito ganyan pala, no, hindi natutuloy kasi itong tao nito ay malaki pala ang inggit sa iyo. Pagdating sa love life, so there's a magician for manifestation, na may mga bagay na ibibigay sa iyo na katipong may kapal kung para sa iyo, no, and this is something, guys, with an 8 of Coins, something of focus. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, and of course, pagdating din sa relasyon. And there's a judgment, no, a wake-up call. No, parang you need to pay attention. Kailangan mong gumising, no, sa katotohanan, or kailangan mong maliwanagan sa lahat ng nangyayari pagdating sa buhay pag-ibig. There's a 3 of Wands.
The waiting is over. Kung naghihintay ka ng resulta, document papers, no, maaaring dumating na. Kung naghihintay kang makaalis, makakaalis ka na. Kung naghihintay kang may dumating, may darating na. No, there's something, guys, with the hangman. No, you're feeling stuck. No, you're feeling imprisonment. No, hindi ka makakilos, hindi ka makapag-desisyon. Na pagdating sa love life, lutang ka. No, balisa ka. And of course, there's just something, the sun card, na maliliwanagan ka na bakit ganyan ang nararamdaman at nangyayari sa'yo. No, pinapaalala, may paalala, may signs and synchronicities dito na kailangan mo mag-pay attention. Pagdating sa kalusugan mo, and there's something, the Queen of Coins, something practicality, na maging practical ka sa iyong nararamdaman. And there's a temperance with a healing and perfect timing. So, kailangan mo matuto kang kumalma, no? Alagaan ang sarili mo, unti-unti nang hihilom yan. And this is something, the Nine of Coins, something blossoming, gaganda ng kalusugan at kalagayan mo. At magkakaroon na ng healing talaga dito. Healing and recovery with the Star card. And of course, there's just something, the Hermit card, spiritual awakening. Magagamot ka na nga ng kulang, magagamot ka dito. No, meron taong gagamot sa'yo or tutulong sa'yo. No, there's a King of Wands. Unti-unti mo na masisilayan na, kaya pala ako nakakaramdam ng ganito, ganyan, may gumawa pala sa akin. So, ngayon pa lang na, kumbaga you find out, talaga na, nasolusyon na natatapos mo dahil din sa paniniwala at pananampalataya mo. No? Malakas, solid yung faith mo, kaya ito, no, natapos na. No? Na kaya ka makaka-recover dito kasi kaakibat nito yung kamalasang ginawa sa iyo pagdating sa finances. Nalaman din, no, kaya tinanggal yung kamalasan sa buhay mo. No, pagdating sa relasyon mo, ganun din. No, maaaring related about sa family ng person mo o family mo, or either related, no, with your friends, no, with your co-workers. So let's see. Hanapin natin, nagilapin natin pagdating naman tayo with the magical fire messages. Advice is requires a pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, napapaliwanag ko lang ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan, kaya pipili ka with a 1, 2, or 3 kung anong magiging sagot sa tanong mo. Then, comment down below kung anong number na pili mo. At, then of course, malalaman mo ang magiging sagot sa number na pipili mo sa huling chapter ng eksena na to. Kaya, doon ka malalaman kung umabot ka ba sa reading na to, kasi malalaman mo ang sagot sa tanong mo. Then, of course, guys, no, mag-comment ka kung anong number na pili mo para malaman ko din na kung anong eksena mo. So, guys, let's see what is additional messages with the magical fire messages represent what. So, let's watch this. Let's see, what is the magical fire messages represent what? With the magical fire messages represent. And there's a dietary change. So, kailangan nyo mag-diet, guys, no? Umiwas kayo sa mga kung ano na pinaglalamon nyo. And this something, guys, with the ask from what you want, no? Kailangan mong humingi ng gabay kung ano man yung bagay na gusto mo. No? There's a holiday, no, ngayong holiday season, this is something, a gateway to answer your questions, no, para masagot mo na lahat ng bagay na gusto mong malaman, no. Kailangan mo magbakasyon, no, kailangan mo dito ng kumbaga ng unwind, no. So let's see what is the yin and yang oracle card. Para kumbaga disconnect from the world. No, what is the yin and yang oracle card? Represent, guys, with the parties. May third party talaga dito, guys. No, may third party, and there's something of empathy with the breakthrough. Magtatagumpay ka dito. Na may mga bagay na magtatagumpay ka at there's a transformation. Na malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. No? So let's see what is the synchronicities to represent what. For synchronicities represent with attraction that you are being attracted to anyone. No, malakas ang karisma mo, ang atake mo, swerte ka. And there's something, the artist, no? Maaring may mga bagay na creative ka or maaring kaya mong i-manifest, no? Kumbaga kaya mong bigyang kulay itong plano mo. And there's an eagle, a message, no? Maraming mensaheng paparating sa'yo. And of course, there's something, silence, no? Kailangan tahimik ka lang sa mga plano mo. Huwag ka nag-share ng information talaga, no? Dahil maraming gitera, there's a trust. No? Magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa nangyayari sa buhay mo. No, there is something, a bird, no, with an or eagle na mensahe sa'yo ng ating angel spirit na you need to pay attention. No, merong binibigay mensahe sa'yo sa panaginip, sa intuitions, no, sa vibrations. And there's an anxieties. Nagkakaroon ka ng anxieties, sleepless nights, no?
And there's a lies keeping secret. So, meron ditong tinago at sikreto sa'yo. No? Merong lihim. So, let's see what is an angel's number represent what. Angel's number represent with a 0220 with the act on your idea. You have the benefit of good fortune, and if you use your wise judgment, you can do anything in this place. You can reach new heights. You should act on your potential when you see this pattern, since what your plan will grow. You're about to experience a spectacular accent. So see, kumbaga, magiging maganda ang iyong buhay at iyong sitwasyon. Depende yan sa gagawin mong sitwasyon o gagawin mong actions, no? Kumbaga, magiging maganda kapalaran mo, kailangan mo lang ng disiplina at kooperasyon. No? Depende to sa magagawin mo sa buhay mo. Kung hindi mo gagawin to, walang mangyayari. Walang changes na mangyayari sa buhay mo. So, let's see what is the money move oracle deck. Represent with a success. Diba? Magtatagumpay ka talaga. No? Nasa palad mo ang maging matagumpay. No? Kaya kailangan nasa sa'yo yan. Nasa palad mo yan. Nasa mga kamay mo yan. Kailangan mo lang talaga mag-pay attention sa bawat desisyon. What lies beneath with the hidden future? What lies beneath with the hidden future? Represent, guys, with a private relationship. No, pagdating sa relasyon, kailangan magkaroon ng privacy. No? Kumbaga, wag kayo na nagbibigay ng information with other people, especially with your family pagdating sa relasyon. No? Dapat kayo lang dalawa nakakaalam ng person mo. And this is something a shadow work. What is the shadow work represent what? Now, there is something a stubborn, flexibility and resolve growth. I can denote perseverance, but it also may hinder progress. No? Kumbaga, may mga bagay dito na kaya mo magtiyaga sa eksena na to. Pero, kumbaga sinasabi dito, kailangan magtiwala ka at yung mga proseso sa buhay mo ay kailangan sarilihin mo. No, nakikita nila yung success na tatamasain mo, pero hindi nila alam kung paano mo pinagdaanan yung mga bagay na yon. Na mas maganda na yung tahimik ka kasi some of them guys, na kumbaga mayroong tao sa paligid mo, mga mataong pinagkakatiwalaan mo, hindi kasi lahat ng tao na yun natutuwa sa success na yan or sa mga plano mo. No, kasi yung iba dyan kapag nag-share ka ng information sa tao na to, hindi natutuloy, ibig sabihin evil eye siya. Now, there's a clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation represent what? And there's something hidden points. No, look beyond the romance to discern true intention. So, ipapakita talaga dito, no, pagdating sa relasyon, no, ano ba talaga yung totoong nararamdaman niya? Baka meron siyang intention or meron siyang lihim na gusto lang makuha sa'yo, ganito ganyan, kaya kailangan mag-pay attention ka. And there's a clarifying for a life situation. Hindi porket maganda yung pinapakita niya sa'yo or maganda yung mukha niya, diba? Maganda na intention niya. Magkaiba yung mukha sa personality, diba? So let's see what is the clarifying with a life situation. Iba yung personality sa personal appearance, diba? And this is something a pathfinder. Not trusting your inner compass to illuminate your path. True love and career, revealing the direction your soul wishes to explore. So, matutupad mo yung mga pangarap mo, kailangan talagang tuklasin mo yung tamang daan, tamang pamamaraan, no? At makakamit mo talaga ang kaligayahan at karangyaan na gusto mo sa buhay mo. So, what is the path of the light? What is the path of the light represent what? There is a love myself. I choose to see myself as noble, beautiful, and positive. My true wealth lies in my natures and limitless potential. I recognize that I am being of the light, and I allow myself to shine brightly, embracing the fullness of who I am. So, unti-unti mo natatanggapin sa sarili mo, no? Kung ano ba talaga, kung sino ka ba talaga, diba? Kung unti-unti mo na matatanggap lahat ng posibilidad at positibong pamamarama at positibong kalalabasan sa buhay mo. No, tanggapin at mahalin mo na yung sarili mo sa pagiging ikaw. Hindi mo kailangan niya patunayan yung sarili mo sa iba, bagkus mas maganda yung magkaroon ka ng privacy or peace of mind. No, hindi mo kailangan ipangalandakan sa kanila ng mga natanggap mo na and of course yung way mo, no, na
ng mga pangarap mo, yung way mo na para makuha isang bagay na yon, na mas maganda yun na magkaroon ka ng private life, no? Privacy pagdating sa mga procedure, no? Process, no? Kumbaga mas maganda yung ikaw lang ang nakakaalam. So guys, let's see what is a pick a card yes or no. So let's watch this. With a pick a card yes or no, pwede ka magtanong dito. So ito na yon. No, let's start with the number 1. Kung sino nakapili na number 1, ito na yon. Let's see what is the number 1. Oh my God. And there is something, yes. It's the icing of the cake. All this and sprinkle too. So, si bibigyan kulay. No, mas matamis ang tagumpay na to dahil maaaring sumasang-ayon sa iyo ang panahon at pagkakataon. Number 2, there is something, yes again. You get lucky, break it as a successful venture. See, nakuha mo yung tamang pagkakataon at tamang panahon. No, either yung kumaga swertihin ka this time, no, at magsasuccess ka, ano ba yung larangan na gusto mo. Number 3, there is a no. Shady deals, dark road, moonlighting to get by. So, makukuha mo yung mga bagay na yan, pero kailangan mo maging maingat. No, dahil may mga bagay na pagdadaanan mo na madilim na part or ganyan, na kailangan maging aware ka. No, baka, parang mangangapa ka pa na kailangan mong pagmasdan ng mabuti, no? Para hindi ka mapahamak at hindi masira yung mga plano mo at gusto mong mangyari sa buhay mo. So, guys, this is a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Aquarius. Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang dirigi-skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik digdig nag-uumapaw, na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye and babush!